Pwede ko po bang imbitahan ang lahat na tumayo? Yan. Ang lahat ng mga anak ng Diyos, excited na yan, pumapalakpak na yan. Amen po ba? Woo! Even yung mga nasa kanilang tahanan, I do believe that you are so excited to worship the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, let us pray first. Let us close our eyes and bow our heads. Lord, we thank you, we glorify you. You are worthy to be praised. Napakaganda po ng araw na ito. Biyaya mo na kami ay magkasama-samang muli upang papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, ngayong oras na ito, kami po ay looking forward na ikaw po ay mabibless sa amin pong pagpupuri, sa amin pong pag-aawitan. At Lord, kami rin po ay mabibless sa iyong salita. Panginoon, samahan niyo po ang bawat isa sa amin at hayaan mo pong mabuksan ang aming mga spiritual senses, Panginoon, upang marinig ng maayos, upang maisabuhay ang iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Woo! Sige po. Once again, the best of palakpak kay Lord.
Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. One more time! At ng tuhod ay luluhod, labi ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoong Woo! Lahat ng tuhod! Ay luluhod, kami ay magsasabi, si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Si Jesus ay Diyos, Panginoong tunay. Woo! Hallelujah! Ang lahat ng gawa niya ay kamangha-mangha. Amen! Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umula ng pag-asa. ulan ng pag-asa. Kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay! Sa indak ng papuring ito, sabay-sabay isasayaw ang papuri sa'yo. Hamang-hamang-ham! Sa amin tumubos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Hamang-hamang-ham, pag-ibig ng kami minahal mo lubos, aming itatanghan, pangalan mo, Jesus. Woo! Minsan pa, kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ikaw ay kapiling ngayon. Umulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming kakayuan, inibig mo na lubusan. Sabay-sabay, sasayaw at papuri sa'yo. Lampas langit sa amin tumubos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pinahal mong lubos, aming itatanghan, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit sa amin tumubos, di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Lampas langit kami minahal mo lubos, aming itatanghan, pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Sing! Sabay-sabay Nagagalak sa indak, ng papuring ito, sabay-sabay sabay-sabay nagagalak sasayaw at papuri sa'yo. Minsan pa sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak sasayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig lampas langit sa aming tumubos, di karapat
continue to worship you, O Father, because you are worthy to be praised. Kulang po lahat ng awit, kulang po lahat ng salita para ipahayag ang kamangha-mangha mong gawa at likha sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Truly right now, yung maranasan na kami buhay, nagpupuri, umaawit, sumasayaw, pumapalakpak is a great blessing. Napakalaking biyaya na po at kamangha-mangha na po, Panginoon. Kaya right now, we continue to worship you. We continue to adore your goodness, your amazing grace. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Sing, kay buti mo, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawit. Kaya ngayon, isip ko'y isang sinasabi. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Minsan pa sabihin natin kay Lord ang kabutihan niya. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako.
sa akin ay nagmamahal. Come on, church, sing. Pinupuri. Purihin mo si Lord ngayong oras na ito. Sabihin mo, sinasamba mo siya. Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y Walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. one more time, sing. Pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Puni ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. For the last time, sing. Lahat ng tinig ay taas. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sing right now. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. O pinupuri ka namin. Oh, hallelujah, Lord. Oh, kay buti-buti mo, dakila ka, dakila ka. Sa'yo ang papuri. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We bring back all the glory, the honor, the adoration, the praise. You are worthy, you are worthy. Hallelujah. Sa'yo po ang papuri. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti? Paayos ng paayos? Paganda ng paganda, papogi ng papogi, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, at tayo po sa biyaya ng Diyos ay padami ng padami. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na po tayo. Pwede ba sabihin mo muna dyan sa iyong katabi? Salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Ayan. Okay. Last Sunday, we talk about... Ano nga ulit pinag-usapan natin no Sunday? Kagalakan ng Diyos, sanggawan ka ng mabuti. At we heard na napag-usapan natin yung first two. We talk about the number 1 and number 2 at hindi natin napag-usapan yung number 3. Kaya minarapat po ng inyong lingkod na ituloy po yung ating napag-usapan last Sunday, pero yung number 3, ginawa ko na pong isang buong teaching. Ayan. At dahil nagagalak ang Diyos, nagawan kayo ng mabuti, makakaasa ka na laging yan ay sa pabuti.
Kaya ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay Sa Pabutihan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ano man ang pinagdadaanan niyan sa buhay, sabihin mo, sa pabutihan. Sa kabila naman, sabihin mo, ano man ang nararanasan mo. Makakaasa ka na sa pabutihan. Ang naniniwala doon, pumapalakpak ng the best kay Jesus. Sabi nung iba pa, paano magiging sa pabuti? Yay, bagyo, gera na nga. Ay dumaan ho ako kanina sa ibaan, ay 59 na ang gas. Ay galing ho yun sa wala pang 50 nung nakaraan. At tataas pa daw. At alam naman natin na lahat ng produkto sa Pilipinas may gas. Sabi nung isa, ha? Pati tubig may gas? Wow! Gastos. Hindi, lahat yan lahat yung nagamit ng gas dahil sa transportation. May transportation cost po lahat ng goods. Okay? Kaya we all know na talaga namang pagmahal ng gas ay pagmahal ng mga bilihin. Okay? And then, sinasabi natin ngayon na sa pabutihan, yes. Bakit? Romans chapter 8 verse 28 says, alam natin, everybody say, alam natin. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sabihin mo nga, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya, ngayong nalaman mo ito, dahil sabi, alam natin, ngayong nalaman natin ito, makakaasa ka na yan ay laging sa pabuti. Sabihin mo nga uli, sa pabutihan. Let's pray. Father, we thank you for this day. We thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya mo ito. Hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon na magawa ang mga nagagawa namin ngayon. Thank you so much, Lord, sa biyaya na makapag-church. Forgive us kung may mga nakikita pa po kayong bahid ng karumihan sa amin dahil ng kasalanan. Forgive us sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga kamalian. Cleanse and sanctify us with your blood, Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At wala kaming ibang hiling, kundi ang pagsama niyo po sapagkat yun ang siyang magpapaiba sa aming lahat. Thank you, Lord, dahil sa pagsama mo'y kami may matututunan. Lord, we dedicate to you this day. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O Lord. To you alone, all the honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. Minsan pa sabihin nating lahat, sa pabutihan. Ayan. So, from Romans chapter 8, verse 28, kukuha po tayo ng 3 puntos na ating pag-uusapan ngayon. Hihimayin natin, ano bang ibig sabihin ng Diyos nung sinabi o hinayaan niyang masulat sa Bible na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya? Sino ba ang mga recipient o tagatanggap o makikinabang sa pangakong ito? Let's find out. So, hihimayin po natin yung verse. Ito muna yung first part. Number 1, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Again, in the first part po ng Romans chapter 8 verse 28, nakalagay po roon, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. So malinaw po ang sinabi roon, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Hindi po sinabi sa verse na gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay ayon sa gusto mong mangyari. So, magkaiba po yung gusto mong mangyari sa prinsipyo o pananaw ng Diyos na kung ano yung ikabubuti mo. Kasi baka sabihin mo, gusto pala ni Lord, ginagamit pala ni Lord o gumagawa pala si Lord sa lahat ng bagay sa ikabubuti ko. Bakit ang nangyayari hindi ko gusto? Okay? Huwag po tayong malilito. Yung gusto mo ay hindi laging equals sa ikabubuti mo. Ulitin ko. Hindi laging yung gusto mo is equals sa ikabubuti mo.
Tandang-tanda ko po na ako'y bata, lagi po kaming pinipilit ubusin ang lahat ng nasa plato. Ay walang problema kung ang mga ulam ay yung mga paborito ko noon. Mga hotdog na yan, at saka yung mga dila-dila, yung maling, ayaw sang kain. Lalo na kung yung nilabong itlog at sabaw sa kapay, tapos pipiratin mo yung nilabong itlog. Ay, yan ang paborito ko. Hindi makain ng iba. Sa akin, yan ang gusto ko. Basta na lang nilulunok. Ang brother Ray ang kadali ko sa gayon. Gusto rin daw niya yun. Ito na. Pag ang nakalagay na sa plato yung palaya. Nung ako'y batay, ayaw na ayaw ko niyan. Ngayon ay hinahanap-hanap ko. Meron ho dito atang hanggang ngayon ayaw pa rin. Ayan. Can I see the hands ng mga kumakain ng ampalaya, please? So, hindi pa lahat. Okay. Try it. It is so good. Not on your tongue, but for your health. Anong punto? Doon pa lang sa ampalaya, makikita mo na hindi equals ang gusto mo sa ikabubuti mo. Hindi laging ganon. Kasi ako, ang gusto ko nga, sabi ko sa inyo nung bata ko, ang gusto ko, yan dila-dila, yung maling, kupo. Eh, hindi naman nga laging pwedeng ganyan dahil hindi naman yun sa ikabubuti ko. Hindi rin po sinabi sa verse na gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay upang magkaroon ng happy ending ang lahat. Kasi sabi naman nung isa, ba't ho kami nag-break? Ba't ho kami nagkawalaan kung alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti? Ba't hindi ho naging kami? Oh. Again, hindi sinabi ng verse na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay upang magkaroon ng happy ending ang lahat. Alam natin na sometimes yung hindi happy ending ang ikabubuti. Sabi ko, sometimes hindi yung happy ending ang ikabubuti. Ano na kaya nangyari kay Samson kung nagkatuluyan sila ni Delilah? Ay di buhay pa ho, buhay pa nga, baka mas gusto pa na lalong mamatay na. Di ba? Alam naman natin na si Delilah ay hindi naman talaga nakabuti kay Samson. Are you there? O ano kaya ang nangyari sa iyo kung nakatuluyan mo yung ex mo? Kung may sinisiko ikaw, ilan ng ex mo? Excess daw, excess. Come on. Doon mo na lang rin makikita na ang Diyos ay gumagawa kahit masakit pero sa ikabubuti mo. Sabihin mo nga, kahit masakit, kahit mahirap, sa ikabubuti ko naman. Salamat sa Diyos. Palakpakan mo naman ng Diyos na mabuti. Honestly, ako medyo nalungkot nung una nung hindi ho natuloy yung pangarap kong maging veterinaryo. Pero nai-imagine ko ngayon, kung ako'y naging veterinaryo, kahit naman maganda nga ang kita, ay di lagi rin naman akong magkakalikaw ng mga kabahaw. Magkukot-kot ng kung ano-ano. Samantalang din naka-aircon pa. At lagi rin naman nakakulon kahit papaano. Hallelujah. Oh. Ay pag mag-uopera ako ng hindi mapaanak na baka, ay miski anong asbok ng pabango mo, ay hindi mo rin ma-appreciate na. Yung aalis ka sa inyo nang amoy mo'y sabit sa payang-payang. Pero pagdating mo rin, mag-uopera ka ng baka sa lansa, wala na rin. May mga nagsasabi sa akin, hindi pa naman daw huli ang lahat, pwede pa naman daw akong magpatuloy ng aking pagbe-veterinaryo. Sabi ko naman di na rin naman madadala sa langit yan. Di na ako sa madadala sa langit. Nakakalungkot. Pero, sinadya at hinayaan ng Panginoon
sa ikabubuti mo, sa ikabubuti natin. Are you there? What else? Sabi nung isa, paano naman ho yung pangit kong kahapon? Paano po yun gagamitin ng Panginoon sa ikabubuti ko? Yung aking pangit na kahapon? Ano ibig sabihin, pangit kahapon, maganda ka na ngayon? Maganda ka na ngayon, hindi pala tanong. Sorry. But let me tell you something. Negative past cannot disqualify you to have a bright future. Sabi ko, yung pangit mong kahapon ay hindi pwedeng maging dahilan para hindi ka magkaroon ng magandang kinabukasan. Are you there? Bakit? Because there is no mistake too much for the mercy of God. Sa Tagalog po, walang pagkakamali ang sobra-sobrang hindi kakayanin ng habag ng Diyos. Sabi nung isa, paano ako mapapatawad ng Diyos? Ang aking kasalanan ay sinlaki ng barkaw. Sabi naman nung kausap, huwag kang mag-alala dahil ang pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon ay sinlawak ng karagatan. Actually, yun lang kasi ang kayang abutin ng ating pananaw. Pero alam naman natin, na nung dinidescribe pilit ni Paul ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tanong niya, how wide? Gaanong kalawak? Gaanong kalapad? Hindi nga niya ma-describe. So, ibig sabihin po, ultimong ang lawak ng karagatan ay hindi sapat to describe the love of the Lord for us. Marami po kasi ngayon, nilulunok ang kasinungalingan ng kaaway na you don't deserve something from the Lord. Because of what you did, dahil sa ginawa mo, dahil sa kahapon mo, o sa ginagawa mo pa hanggang ngayon, hindi ka karapat dapat tumanggap ng biyaya. Pero kung inyo pong i-analyze and knowing the definition of grace, tama naman ang sinasabi ng demonyo sa atin Mali lang ang parating. Paano ko nasabing tama? Ang definition po ng biyaya ay ito, hindi talaga tayo karapat-dapat, kaya nga biyaya We don't deserve it, that's why it is called grace. Kasi if we deserve it, it's not grace anymore. It could be called reward. Or kung may ginawa ka to earn that, it could be called payment or sweldo. But since we are not deserved to receive that, therefore, it is called grace. So tama, tuwing ikaw ay dinideceive ng kaaway at sinasabing wala kang karapatang tumanggap ng biyaya ng Panginoon, sabihin mo, oo nga, dahil ang biyaya talaga ay ibinibigay sa hindi karapat-dapat. At hindi talaga ako karapat-dapat sa tunay. Pero hindi ko rin kayang pigilan ng Diyos na biyayaan ako sapagkat nagagalak siyang gawaan ako ng mabuti. Are you there? So, anong dapat gawin? Now that you know na ang Panginoon ay nagagalak na gawan ka ng mabuti, at ano man ang nangyayari sa sitwasyon mo ay laging sa pabutihan, ano ang kailangan mong gawin? Be confident. Maging confident ka na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Bakit? Kasi ito po ang porte ng Panginoon. God can bring good out of the worst evil. Ang porte po ng Panginoon ay ang magpalabas ng maganda mula sa pangit. Tingnan mo yung katabi mo. At sabihin mo sa kanya, wala pa ako sinasabi kung ano iniisip mo. Tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, porte ng Diyos na magpalabas ng maganda mula sa pangit. Ba't kayo natawa? Kaya sabi nung iba, kagaganda ng anak ni Pastor. Sabi kay Biyaya. At nung ito ngayon napag-aralan ko, napag-isip-isip ko, ano kayang ibig sabihin ng mga yun? Kayang-kaya ng Diyos at porte ng Diyos na magpalabas na maganda mula sa pangit.
Gaano kaganda ang pinalabas ng Panginoon sa pandemya. Diba? Biglang yaman ng mga nakaisip ng mga online na yan. Are you there? Diba? Nagkaroon ng ideya ang ibang kumpanya na pwede naman palang hybrid ang pagpasok ng empleyado. Less cost sa building. Pwede naman palang meron kaming nire-rent na once a month lamang na pwedeng rentahan na doon kami mag-meet, parang nag-meeting lang. Then the rest of the days of the month ay online. Gaano kaganda ang nangyari noong pandemya? Na-realize ng mga tao na ang buhay ay hindi napakahaba. Gaano kaganda ang ginawa ng Diyos sa pandemya? Aba, ay marami ho ang natuto na maglinis ng bahay. Ay pundoy sa bahay. Dati-rati walang kamuwang-muwang. What I'm trying to say is this. Ang kailangan mo lang gawin ay maging kumpiyansa ka sapagkat ang nangangako sa iyo ay Diyos na mabuti. And when we say Diyos na mabuti, makakaasa ka na ang lahat ng kilos niya, lilitaw, lalabas, kakatas, kung ano ang katangian niya. Siya'y mabuti. Datapwat lahat ng kilos niya ay kakikitaan ng kanyang kabutihan. Kitang-kita po natin ito sa buhay ni Moses. Alam ni Moses ang calling niya noon pa. Na siya'y pinili ng Panginoon na mayroong puso para sa kanyang mga kababayang Israelita. Kaya nga nung siya'y bata-bata pa at siya'y nasa ilalim pa ng puder ng anak ng paraon na umampun sa kanya, nakita niya na mayroong kapwa siya Hudyong pinahihirapan ng Ehipsyo. So ano kanyang ginawa? Sinugod niya upang ipagtanggol ang kanyang kababayan. Dangan na nga laang napatay niya yung Egyptian soldier. Ba't nagkagayon? Hindi pa kasi panahon. Ginamit niya ang kanyang sariling lakas, pero hindi pa timing ng kanyang calling. Sabihin mo nga, ang calling, may timing. Kaya siya'y nabigo dahil hindi pa timing, pinuwersa o binraso na ang calling. Nabigo siya. Pero alam niyo po, nakakatuwa rito, ang pagtawag ng Panginoon sa atin, hindi na niya binabawi. God's calling is irrevocable. Sabi po sa Romans chapter 11 verse 29, for God's gifts and His call are irrevocable. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi na niya babawiin ang pagtawag niya sa iyo. Miski magpagayong-gayong ka, basta bumalik ka uli sa Kanya, ang pagkatawag niya sa iyo, iyon pa rin. 40 years later, pinaalala ng Lord ang calling ni Moses. Tagal. Ilang years daw? 40. 40 taon. For sure, medyo naiilang na siguro si Moses at nararamdaman niyang siya'y failure. At paano ko nasabi yon? Sapagkat nung tinatawag na siya uling ng Panginoon, ang dami niyang dahilan. Ako po'y utal. Ako po'y hindi magaling magsalita. Ako po'y ganito. Ako po'y ganyan. Ano sabi ng Panginoon? Hala, humayo ka. Ikaw ay tinawag ko. At anong mapapansin natin? His negative past cannot disqualify him para magkaroon ng magandang future. Murderer po si Moses. Napatay po niya yung Egyptian na umaapi sa kababayan niyang Israelita. At kanyang inilibing na rin sa disyerto agad-agad, akala niya ay walang nakakita. Malinis, walang ebidensya. Pero in spite of his past, hindi ito napigilan o hindi napigilan ng Panginoon na gamitin siya at gamitin siya sa ikabubuti pa rin ng marami. God renewed him and made him a good leader. Maaring ikaw ay nakaka-relate at sinasabi mo, paano ako magiging good leader? Paano ako magiging life group leader? Ako nga, hindi nga ako maganda ang aking past, hindi maganda yung aking
naging buhay dati? Paano ako magiging good example? Huwag mong kalilimutan na si Lord ay God of second chances. Pag lumapit ka kay Lord at sincere ang paglapit mo, hindi ka niya kukwentahan ng mga nagawa mo before. In James chapter 1 verse 5, ang sabi po riyan, if any of you lacks wisdom, you should ask God. O mga estudyante, ha? May pangako ang Panginoon, kung may nanghihingi o may kulang sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Hindi sa katabi. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Pero dito ako magko-concentrate sa susunod na mga part nito. Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ang Diyos daw ay generous na nagbibigay at hindi na para magbilang ng ating mga pagkakamali. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, ang Diyos hindi matuusin sa mga nagawa mong mali. You see? Si Lord po ay Diyos ng second chances. Basta't ginusto mo at tinawag ka na ng Panginoon para maging kagamit-gamit sa pinagagawa ng Diyos, hindi na niya sasabihin sa iyo kung anong iyong kahapon. Hindi na niya ipagtutuos pa sa iyo kung ano nagawa mo before. Are you there? May mamalma pagapu dito sa atin kay Apostle Paul. Na nung una ay ang tawag sa kanya ay si Saul. Huwag kayong malilito, may nalito sa kausap ko. Kasa-Saul ko ng kasa-Saul, akala ay si Haring Saul Antay muna, malayo na hong pag-ita niya. Nasa New Testament na ho tayo, Old Testament pa ho si Haring Saul. Ayan. Si Saul ho ay dating Pariseyo na nagpapapatay ng mga Kristiyano. Nagpapapatay ng mga tagasunod ni Kristo. Sino po kaya sa tingin ninyo ang mastermind ng mga pumatay kay Stephen? Ang mastermind po ng mga nagbabato kay Stephen hanggang mamatay ay si Saul, na ngayon ay si Pablo. Siya ang mastermind. Bakit? Dahil ang sabi po doon sa pangyayaring iyo'y, bago raw po magsibato yung mga lalaking iyon kay Stephen na ayaw itanggi ang pananampalataya niya kay Jesus, bawat isa raw po'y lumalapit kay Saul. That time, naroon si Saul. Inilalapag sa harapan ng kanilang balabal para nagsasabing, Bossing, present. Bossing, let me do the honor of killing this Christian. Ibinababa ang balabal sa paanan ni Saul. At kada gayon naman ni Saul, diretso sila doon kay Stephen at pinagbabato nila si Stephen hanggang mamatay. Gayong kahigpit. Gayong kahigpit. No wonder, nung siya'y tinawag na ng Panginoong Jesus at siya'y tumugon sa pagtawag ng Panginoong Jesus at siya'y lumapit na sa mga apostol, sa mga disciples, aba, ay takot na takot ho sa kanya ang mga Christian. Takot na takot sa kanya siguro sabi ni na James, ni na Peter, tatay muna. Sigurado ba kayong isasama natin yan? Ay pinapatay niya ng mga kasamahan natin Diba? Pero ang Panginoong Jesus na rin mismo nagpamukha sa mga iyon. Hoy, ako ang tumawag diyan. Uungat ang higpit ang malma ng kahapon niyan. Pero kayang-kaya kong magpalabas ng maganda, ng mabuti, mula sa pangit na kahapon. And you know what happened? Ang dating mamamatay Kristiyano, na naging si Pablo, ang ginamit pa ng Panginoon upang tayong mga Pilipino ay maabot ng gospel. Dahil si Pablo po ang ginamit ng Panginoon upang i-share ang gospel sa mga hintil. Yung mga hindi Hudyo, laging yun ang tawag ay hintil. Praise God. Alam niyo kung gaano kabuti ang Panginoon? Hindi ka na niya laging kukwentahan ng iyong mga pagkakamali. Naalala ko po isang kwento. Yung ama, pumasok sa kwarto ng anak. Pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ng kanyang anak, wala ron ng kanyang anak at napansin niyang bukas ang bintana. Pagsilip niya sa bintana, ang kanyang anak ay nakabitin sa sanga ng punaw. Nakabiting gayaan. At ang sabi, Tatay, tulong! Ano kaya sa tingin ninyo ang gagawin ng ama?
Mga ama, anong gagawin ninyo kung kayong nasa kalagayang iyon? Tutulungan nyo na agad-agad, ano? Oo. Wala pong ama ang magsasabi ng ganito. Siya, sige, tutulungan kita pero hinugasan mo ka kinainan mo kanina. Tatay, mahuhulog na ako, ako'y ngalain na. Hindi. Nagsagot ka na ng assignment. Bago kita tulungan, tinulungan mo ang iyong inang mag-ayos ng iyong hinigang. Meron ho bang tatay na gano'n? Wala. Agad-agad, tutulungan ng tatay ang anak na nangangailangan ng tulong. Eh ano ka ang sabi ni Jesus? Yang inyong mga ama sa lupa ay masasama kumpara sa ama sa langit. So imagine kung gaano kabuti ang iyong Diyos sa langit, ang iyong ama sa langit. Eh ang dami hiyang-hiya na lumapit sa Panginoon. Akala'y siya'y tutuusan. Akala'y siya'y sasabihan ng mga nagawa niya. Hindi. Lumapit ka sa Panginoon, pag nakita niyang ikay nangangailangan, tutulungan ka niya. Tayo ay apple of His eyes. We are His most prized possession. Everybody say, gumagawa sa ikabubuti. Sa ikabubuti. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nangyayari talaga sa buhay natin ay maganda. Kaya kinailangan pang gumawa ang Panginoon sa ikabubuti dahil hindi lahat ng nangyayari maganda. The truth is, majority pa nga ng nangyayari sa mundo ay hindi maganda. Galing na lamang yung katabi mo, maganda. Naniwala naman. Alam po ninyo, wag na kayong magugulat kung ang daming hindi magagandang pangyayari sa ating paligid. Kasi po, we are still in this, fallen and broken world. At bakit hindi tayo natutuwa sa mga nangyayari sa paligid natin? Simply because hindi tayo taga rito. Tingnan nyo yung mga nasa abroad, kahit anong ganda ng abroad, anong ganda ng naroon sa bansang kanilang pinuntahan, laging ang isip niyan, magbabakasyon ako, uuwi ako, mag-iipon lang ako, uuwi ako. Diba? Kasi nga, parang kasi ano kang tawag daw? Parang balais. Parang hindi ka lumapat ng lapat na lapat doon dahil hindi siya taga-roon. Kristiyano, ba't ikaw hindi natutuwa sa nangyayari sa paligid mo? Hindi ka taga-rito. Taga-langit ka. And speaking of mga nangyayari sa paligid, alam nyo ba, na kaya nga ang Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti dahil hindi lahat ng nangyayari ngay mabuti. God allows what He hates to accomplish what He loves. Minsan, pinahihintulutan ng Panginoon yung mga pangyayaring hindi naman talaga niya gustong maranasan natin Those that He hates. Bakit? To accomplish what He loves. Sabi nga ni Rick Warren, God can turn crucifixions into resurrections. Lalabas yan diyan bago mag-second service. He can turn crucifixions into resurrections. You see? Ito yung nabanggit ko na noon, pero ulitin ko lamang. Sa tingin ninyo, ano ang pinakamasama, pinakapangit na mangyayari sa buhay ng tao? That is death. Kamatayan. Wala nang mas papangit pa sa kamatayan kasi kahit mabastid ka, at least buhay ka pa. Kaway-kaway sa mga nabastid diya, hirat. Kahit nag-break kayo o naghiwalay kayo ng jowa mo, at least buhay pa kayo. Diba? Kahit nawalan ka ng trabaho, at least buhay ka pa rin. Hanap buhay lang na wala pero hindi buhay. May sakit karamdaman, pero buhay ka pa rin. Ano ang pinakapangit na pangyayari sa tao? Death. And you know what happened sa pinakapangit na pangyayari sa tao, which is death?
Nagpalabas po ang Panginoon ng napakaganda doon sa death. At ano ang pinalabas ng Panginoon sa death? Nagpalabas ng Panginoon doon ng life. Nagpalabas ng Panginoon doon ng hope. At noong nasa lugal o pagkakataon na ang tao'y wala ng kapag-apag-asa maligtas, isang Diyos ang namatay para sa tao upang magpalabas ng napakaganda. And what is that maganda? Kaligtasan. Kung sabi ni Rick Warren, he can turn crucifixions into resurrections. Ang version ko naman, God can turn crucifixions into salvation. Kaya sabi ko sa inyo, porte po ng Panginoon na magpalabas ng maganda mula sa pangit. Napakapangit po ng kamatayan at napakapangit po lalo ng kamatayan sa cross. Isang walang respetong kamatayan. Isang kamatayang kahiya-hiya. Ang mamatay ng unti-unti sa harap ng publiko ng walang saplot sa katawan. So kung nakakakita po kayo ng mga imaheng may takip pa po yung private part, hindi po talaga ganun na nangyari. Because crucifixion, ito po ay designed not only to kill the person na pinaparusahan but to humiliate it. Ipahiya hanggang mamatay sa kahihiya. Napakapangit na pangyayari pero nakapagpalabas pa rin ng Panginoon ng kagandahan. Pwede bang palakpakan natin si Lord na gumagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti? What else? If you're familiar sa family tree ni Jesus, bago dumating ang Mesya, makikita mo yun naman yun eh. Kung sino-sino yung mga nauna, basta ang alam natin, galing siya sa lipi ni David. Ayun, Davidic line. Pero alam niyo po, sa official family tree ni Jesus, meron pong 4 na babaeng nakalista. Sino-sino po yung 4 na babaeng nakalista sa family tree ni Jesus? Si Tamar. Oh, kita ninyo dito sa Batangas, hindi na agad maganda yung Tamar. Si Rahab, si Ruth, at si Bathsheba. O, yung sa pahuli, may idea na kayo kung pasaan ito. At sino-sino itong mga ito? Unahin natin si Tamar. O si Pangkal. Ay, hindi, magkaiba pa yun. Si Tamar po, sinidus niya ang kanyang father-in-law para mabuntis. Si Rahab ay isang prostitute. Si Ruth ay hindi siya Hudyo. So, kung tutusin, hindi na dapat siya pasok dito eh. Hindi siya Hudyo. At binrake pa niya ang law nung nagpakasal siya sa isang Hudyo. Sino ang napangasawa ni Ruth? Si Boaz. And we all know na si Boaz ay napaka-gentle. Bakit ko nasabing siya ay gentle? Ang antonym po ng gentleness ay ruthless. Kaya kung si Boaz ay ruthless, siya ay ruthless. Loading yung iba. Anyway, anong punto ko po rito? Si Ruth, hindi Jew, tapos binrake pa niya ang law nung nagpakasal siya sa isang Hudyo. Bawal yun sa mga Hudyo, ang makipag-intermarriage sa ibang lahi. What else? Si Bathsheba committed adultery with King David at naging cause yun ng pagkamatay ng kanyang asawa. What is my point? Yung 4 na nabanggit ko, hindi magaganda ang records nila. Sari-sari ang ginawa. Pero God brought good out of bad nung nanggaling sa pamilyang ito si Jesus. Very dysfunctional family. Yet, the Messiah came from them. Okay? Maaaring ito ang pinagdadaanan mo. Paano po, Pastor, magagamit ng Diyos sa ikabubuti ang sitwasyon ng pamilya ko very dysfunctional?
But let me remind you once again, your Savior came from a very dysfunctional family. And who knows? Maybe from your family na sinasabi mong wala sa ayos, ay magpalitaw ang Panginoon ng someone or somebody or group of people na gagamitin niya mightily for the expansion of His kingdom dito sa lupa. Who knows? God's purpose is greater than our problems, greater than our pain, and even greater than our sins. Tatandaan nyo yun. Ang purpose ng Panginoon, laging mangingibabaw yan kahit sa problema mo, sa mga sakit na nararanasan mo, at kahit pa sa mga nagawa mong kasalanan. Pero hindi ko naman sinasabi ron na, sige, tuloy sa paggawa ng mali. Dahil gagawin naman pala't gagamitin ng Diyos ay kabubuti. Excuse po. Hindi po ito lisensya para magpatuloy sa paggawa ng mali. Are you there? So ano ang kailangan natin gawin? Kung tayo man po'y magkamali, kung tayo man po'y magkasala, anong gagawin? Hingi agad ng tawad. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabay kung magkamali. Hingi agad ng tawad. Pastor, ako may pinagdadaanan. Ay di, sabi ko nga sa mga tatay, pwede mo naman daanan. Huwag mo lang tambayan. Pwede mong daanan. Huwag mong tambayan. Hindi kailangang tambayan ang kasalanan. Hindi kailangang magpakayup-yup-yup-yup diyan. Pag tayo po'y nagkamali, ask forgiveness. At ang Diyos agad ka naman patatawarin if you will ask forgiveness. Okay? Pastor, ako po'y nahihiya. Huwag kang mahiya. Sabi po sa Hebrews 4:16, basa nga natin, Hebrews 4:16. Go. Hindi naman sabay-sabay eh. Yung sabay-sabay naman nang maintindihan. 1, 2, 3, basa! So that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Alam niyo po, ang ibig sabihin lang yan, huwag kang mahihiya. Ano? Kita niyo kayo nagabot ng tubig sa akin, nagdalawang isip pa. Nahihiya ata. Kapugi-pugi eh. Sabi riyan, huwag kang mahihiyang lumapit sa trono ng Panginoon, sa trono ng kanyang biyaya. Kung lalapit ka, lumapit ka ng may kumpiyansa. Bakit? Para ikaw ay tumanggap ng kanyang habag. At ikaw ay tumanggap ng kanyang biyaya sa panahong ikay nangangailangan. Iyan tao ay hiyang-hiya sa Panginoon eh. Hindi ko mamasisisi eh. Ang dulot o talagang resulta ng kasalanan ay shame. Kaya nga ang gusto ng Panginoon sa atin, whenever we commit mistake, ask forgiveness na agad. Huwag mo nang patagalin dahil pag pinatagal ang kasalanan at hindi hiningi ng tawad, yung shame na bunga ng kasalanan na TM sa lamang. Alam niyo kayo na TM? Anong touch mobile? Na salitsit, na baon, na alam mo yun? Masyado ng umiepekto sa katawan, sa pagkatao. So ano kailangan gawin? Ask forgiveness and be confident. Harap sa biyaya ng Panginoon. Eh, Pastor, baka hindi na ho kayanin ng habag ng Panginoon ang aking nagawa. Is your mistake too much for God's mercy? Let me read to you Psalm 139, verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ang sabi po riyan, kita na ako ng iyong mga mata kahit nung hindi pa ako nabubuo sa sinapupunan ng aking ina. At ang lahat ng araw ko, pinagpala mo na, nakasulat na sa iyong libro bago pa maging araw ang mga araw na iyon.
At wala po kayong nakita sa verse na iyan na sinasabi, at sa araw na ito, ano bang date ngayon? March 8, 2026, may magagawa si Isis na hindi kaya ng aking habag. Wala hong nakasulat diyan. Basta ang nakalagay riyan, lahat ng araw natin nakasulat na sa libro ng Panginoon bago pa maging araw ang mga yon. Pero walang nabanggit doon na may darating na araw na may magagawa kang kasalanan na hindi kayang takpan, hugasan, linisin ng habag at biyaya ng Panginoon. So, anong ikakahiya mo? Anong ikakahiya pa natin sa paglapit sa masaganang trono ng biyaya ng Panginoon? Sabi mo nga sa iyong katabi, partner, wag nang mahiya. Lapit sa Panginoon. Sa kabila naman, sabihin mo, partner, uwi na kay Lord. Di siya galit. Kaya kung magkamali man, hingi agad ng tawad. Ba't ko ito sinabi? Kasi nga baka akalain naman ninyo na yun pala naman sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Eh di kahit paanong gawin kong masama ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti. Hindi ho yung gayo. Ano pa? Sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Sinasabi lang po dito na ang lahat ng bagay o pangyayari sa ating buhay ay hindi isolated acts, pero interdependent parts o magkakatugma na ginagamit ni Lord sa ating ikabubuti. Okay. Sino po rito ang nangangain ng pancake o hot cake? Taas nga ang kamay ng mga mahilig sa pancake. Aba, lasa ko na may lahat ay nautaya na. Oh. Juicy pa? Okay. Ano po ang toppings na gusto ninyo? Sinong gusto ay maple syrup? Honey? Butter? Ito pang matindihan, mga batang 90s itong gusto. Star margarine, punong-puno ng vitamins. Di ba? Sabi na may yun ang gusto natin mga batang 90s Na may asukal. Yung yung isinuboy may nalangot-ngot. Yun na! Talo yung mga natela ninyo. Sasabi. Talo yung inyong mga chocolate. Okay. Sarap! Kakapaibig. Shuttles. May pancake doon. Okay. Bakit dito nabanggit sa inyo? Napakasarap po ng pancake o hot cake. Napakasarap niyan. Talaga naman, lalo pag libre. Lalo na kung luto na at kakainin mo na lang, nakahayi na. Talaga naman. Kahit pa saan galing yan, juicy pa. Kakainin na lang at lahat Napakasarap niyan. Sino naman ngayon ang marunong magluto ng pancake? Sabi na hawan yan Marami marunong kumain, ano? Sige, sa mga nagluluto nga, bigyan nyo nga ako ng mga ingredients, isa-isa. Talaga namang taga San Jose, hindi makakalimutan ng itlog. Itlog! Ano pa? Isa-isa nga, isa-isa. Harina. Gatas. Tubig. Malata. Baking powder. Anong lihiya? Hindi ho kutsinta yan. Asukal. Ano pa ga? Ano daw? Butter. Anong kawali? Hindi ho yung sahog. Okay. Ano mapapansin ninyo? Yun ang mga ingredients na nabanggit. Tingnan natin ngayon isa-isa, ha? Yun ho bang itlog na hilaw ay masarap? Hindi ho yun masarap, malansa ho yun. Saka prone sa salmonella.
Ew. Arte. Ha. Ano pa? Yung butter gahoy, masarap. Aywan, parang hindi ko rin mapapapak yun. Star margarine, kaya ka. Butter, hindi ko kaya. Hindi rin masya masarap. Harina! Sino ang namamapak ng harina? Oo. Tunay naman. Hindi ko kaya yaw. Honey. Oh, masarap yung honey. Masarap. Honey, ano? Baking powder. Pag naparami nga huy, mapait, ano? Anong point ko? Milk. Ayos naman din. Now, let me ask you. Lahat ba ng ingredients, one by one, ng pancake ay masarap? Hindi. Hindi. Pero, nung pinagsama-sama mo, ang resulta, masarap, conforme sa nagluto. Pero, usually, masarap. Ano? Anong point ko? Anong point ko? Church, meron talagang mga kailangan na mapait. Meron talagang kailangang pagdaan ng malansa. Meron talagang kailangang pagdaan ng nakakatalak. Kung gusto mong maranasan yung napakasarap na buhay na malapancake na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Pero makakaasa ka, kahit pa yung mga ingredients ng buhay mo hindi lahat masarap, gagamitin pa rin yan at kikilos ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ikabubuti. Amen? Kaya, hayaan yung iwan ko sa inyo ito. Let God work all the ingredients together. Trust that He can use even the bitter. Let Him mix it in the batter and make you better. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, kayang-kaya ng Diyos na magpalabas ng napakasarap na pancake sa buhay mo. Kahit pa may mga ingredients na hindi maganda na pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo. Palakpakan naman natin si Lord. Pastor, kailan kaya yun mararanasan? Parang katagal ko nang nakababad sa baking powder. Parang katagal ko nang nalangoy sa kalansahan ng itlog. Kailan kaya yun mangyayari? Tutuparin kaya talaga ng Lord ang pangako niya sa akin sa Romans 8:28? 2 Peter chapter 3 verse 9 says, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Bakit nahaba ang mga pangyayari sa buhay na hindi maganda? Sabi nga ni Reb Ito doon sa kanyang preaching na ang pamagat ay broken. Sabi niya, paghaba ng kasalanan, paghaba at pagtindi ng pagsubok ay sukat sa kung gaano daw katigas ang ulo natin. Kaya kung hindi pa matapos-tapos ang pagsubok, hindi pa kasi tapos ang Diyos sa iniaayos sa bait natin. Pero kapag ka daw hindi na matigas ang tuktok, matatapos ang pagsubok. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, kumpurme pala sa atin. Kung matatapos na ang pagsubok. Sa kabila naman sabihin mo, pag hindi na matigas ang tuktok, matatapos na ang pagsubok.
Kaya alam nyo, instead of praying, Lord, sana po'y matapos na ang pagsubok na ito, ang pinakamagandang prayer pala'y ito, Lord, ipakita nyo na po sa akin kung saan pa ho matigas ang aking tuktok. Ipakita nyo po sa akin kung saan pa ako ninyo inaayos ang bait. At nang matapos na ang pagsubok na ito, yun pala yun. Number 2, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Yan. So makikita ninyo, Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So we can see here now na ang pangakong ito ay magte-take effect lamang sa mga umiibig kay Lord. So kung hindi mo iniibig si Lord, hindi gagamitin o hindi gagawa ang Panginoon sa lahat ng bagay sa ikabubuti mo. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, dapat pala iniibig si Lord. Kung sino-sinong ibig. At pag sinabi namang ibig, hindi naman laging romantic love yan eh. Yung iba na in love na sa trabaho. Yung iba na in love na sa negosyo. Yung iba na in love na sa pet. Yung iba na in love na sa halaman. At kung saan-saan pa. Magte-take effect lamang ang pangakong ito ni Lord kapag iniibig mo siya. Kapag tama ang ating puso, gagamitin ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa ating ikabubuti. Kailangan tama ang puso. At ang pusong ito'y dapat ang itinitibok ay ang Panginoon. We all know na si Joseph the Dreamer po, mahal na mahal niya ang Lord. Mahal na mahal niya ang Diyos. Bakit? Aba, pwede naman na siyang magdaya noong panahong siya'y pinagkakatiwalaan ng kanyang amo na si Potiphar. Dahil pinagkatiwala na sa kanya ang lahat. Pero hindi siya nagdaya. Bakit? Mahal niya ang Diyos. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kung hindi ka nagdadaya sa trabaho, o sa negosyo, mahal mo ang Diyos. Diba? Yung ang labas ay alas 5, alas 4 pa lang, pulbuhan na ng pulbuhan. Antay muna naman. Pasaan ka? Wala. Pagpupulbo lang, ay siya. Alas 4 pa lang, alas 5 ang labas natin. Are you there? Yung ang pasok ay alas 8, nadating ay alas 9:30. Pero pag tiningnan yung attendance, alas 8 ang time in. Antay muna naman. Hindi ka tuong gagalingin di yan. Are you there? Mahal na mahal ni Joseph the Dreamer ang Panginoon. Kasi, nung panahong inaakit na siya ng asawa ni Potiphar, hindi niya pinatulan. Bakit? Kasi mahal niya ang Panginoon. Ano sabi niya? Hindi ko yan magagawa, madam. Hindi ko yan magagawa. Hindi ko yan kayang gawin laban sa Diyos. Pwede naman niya sabihin, hindi ko yan magagawa laban kay bossing Potiphar sa bait na iyon sa akin. Tapos si kayo pa'y gagawin ko ng gayon sa gusto ninyo, hindi ho eh. Pwedeng gayon eh. Pero sinabi niya, hindi ko po yun magagawa laban sa Diyos. Mahal na mahal ni Joseph the Dreamer ang Panginoon. Ano pa? Ikinulong po siya sa salang hindi naman niya ginawa. Dahil napahiya si madam, at siya'y tinanggihan ng beauty. Anong sabi? Binaligtad. Siya talaga ang may masamang plano kay Joseph, binaligtad. Ang sabi, meron siyang planong masama sa akin. Nagalit naman si Potiphar. Ikulong niya. Kinulong po si Joseph.
At pwedeng-pwedeng, nung nasa kulungan na si Joseph, ay sumbatan niya ang Panginoon at sabihin niya, after all, Lord, after all. Pero wala po tayong nabasa sa Bible na sinumbatan niya ang Panginoon. Bagkos, nagpatuloy po si Joseph sa pagiging tapat. Kaya nga ano nangyari, ultimong sa kulungan, siya'y pinagkatiwalaan ng warden. Sabi ng warden, ba, ikaw pala'y maayos na tao, ay sige, ikaw na ang pinuno diyan. You see, nasa kulungan na. Ipinapakita pa rin niya ang pag-ibig niya sa Panginoon. Ay kasasama na nangyari sa kanya pero we all know what happened to him. Pinromote siya ng Panginoon at pinaranas ng napakatinding pagpapala nung siya'y kinilalang sunod sa parao o sa hari ng Egypt. Tinding promotion. Sino may gusto ng promotion? Pero ito ang nakita ni Joseph the Dreamer. Sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay, ito ang nakita niya nung kinausap na niya ang mga kapatid niya na nagplanong gumawa ng masama sa kanya. Genesis 50:20. Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Everybody say, plinano ng Diyos na magdulot ng kabutihan. You see? Many times that the world tried to put Joseph the Dreamer down. Pero ang lahat ng iyon ay ginamit pa rin ng Panginoon sa ikabubuti ni Joseph the Dreamer at ng maraming tao na nailigtas sa taggutom sana. Bakit? Kasi iniibig ni Joseph the Dreamer si Lord. So anong point ko? Sige, give glory to God. Church, marami ay busy sa paggawa ng mga bagay-bagay na sa tingin niya yun ang magiging paraan para mapabuti ang buhay. That's not bad. Ako ngayon natutuwa doon sa mga masisikap at masisipag. Pero now that we're hearing these things, makikita ninyo na ang Diyos ay gagawa sa lahat ng bagay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. So kung nagpapakaigi po tayo, church, sa paghahanap buhay, make sure na mas nagpapakaigi tayo sa pag-ibig sa Panginoon. Uulitin ko, kung nagpapakaigi po tayo sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay for us para maka-achieve ng mabuting buhay, make sure naman na mas higit mong pinag-iigi ang pag-ibig sa Panginoon. Ang pagpaparamdam, pagpapakita na mahal mo siya. Dahil ang promise na ito ay exclusive, na ang Diyos ay gagawa sa bawat bagay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sabihin mo nga, ako ay magpapaka-inlove lalo kay Lord. At ang mga magpapaka-inlove lalo kay Lord, pumalakpak ng the best kay Jesus. Come on. Ibig sabihin po, Pastor, kahit ako po ay nasasaktan at nahihirapan, magpapatuloy lang po ako sa pag-ibig ko sa Panginoon. Oo! Worth it yan! Bakit po sa tao? Sa tao po kasi, nung ako po'y nagmahal at ako po'y nasasaktan, parang hindi na po worth it Tao kasi yan! Pero sa Panginoon, lahat ng iyong gagawin para sa Kanya at lahat ng pagpaparamdam at pagpapakita mo ng pag-ibig sa Kanya, kahit dumating ka sa puntos na ikay nasasaktan na, worth it lahat yan. Worth it lahat yan. Bakit? Kasi wala pong sinasayang na pain si Lord. Walang sayang na pain sa Panginoon. Lahat ng sakit, pagdurusa, hirap na nararanasan mo because of doing what God wants us to do, lahat yan ay hindi masasayang. Sapagkat ang Panginoon, ayaw niya ng may nasasayang. Nung pinarami po ng Panginoon ng tinapay at isda, nakakain na ang lahat at nabusog. Ano ang instruction niya sa mga disciples? John chapter 6 verse 12. Basahin nga po natin, 1, 2, 3, basa.
sabi? Ayaw daw ng Panginoon ng may nasasayang. Ipunin ninyo ang lahat ng lumabas. Ayaw ko ng may nasasayang. Ayaw ng Panginoon ng may nasasayang. Kung ang Panginoon po ay nanghinayang sa tirang tinapay at isda, sa tingin mo'y hindi pa siya manghihinayang lalo sa mga hirap at sakit na naranasan mo dahil sa pagpapakita mo ng pag-ibig sa Kanya? Church, wala pong sasayanging luha ang Panginoon. Kung yun ay iniluha mo nung panahong ikaw ay nagpaparamdam ng pag-ibig mo sa Kanya. Tuloy lang. At ano pa ang pangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya? Ay talaga, ito napakatindi. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, however, as it is written, what no eye has seen, hindi pa raw nakikita ng mata. What no ear has heard, hindi pa raw naririnig ng tainga. And what no human mind has conceived, at wala pang isip ng taong nakakaisip. Ang ano? The things God has prepared for those who love Him. Ang mga inihanda ng Panginoon para sa mga umiibig sa Kanya. Imagine, and how can you imagine this? This is unimaginable. Anong sabi? Wala pang matang nakakita, wala pang taingang nakarinig, at wala pang isip na naka-imagine ng ano? Ng mga bagay na inihanda ng Diyos. Kanino? Para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya, again, kung may pag-iigihin ka sa buhay na ito, ang pag-igihin mo ay ang pag-ibig mo sa Panginoon. Love God, and love Him more. Ano nga uli ang 2026? Year of more for God. Si Lord naman, si Lord muna. Mahabang panahon na we're loving ourselves. 2026 is the year na si Lord naman. Mahabang panahon na laging ang sarili natin ang inuuna natin. 2026, si Lord muna. Sabihin mo nga, si Lord naman. Si Lord muna. Palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Everybody say, layunin ng Diyos. Once again, everybody say, layunin ng Diyos. Bubuuin natin ngayon yung Romans 8:28 na kanina hinihimay natin. Romans 8:28 says, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sino pa? Na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sa madaling salita, sino ang makakaranas ng pangako ng Panginoon na sa lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti? Silang umiibig kay Lord at silang gumagawa ng layunin ng Panginoon. At ano ang layunin ng Panginoon? Pakinggan natin mismo sa labi ng Panginoong Jesus, Luke chapter 19 verse 10, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. For the Son of Man came to seek and save the lost. So this is the layunin ng Panginoon. Ito ang layunin ng Panginoon na tayo'y tinatawag niya. Ang ano? Ang ipakilala siya sa marami, ang iligtas sa mga naliligaw. Matthew 28:19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At ano ang promise ni Lord sa lahat ng gumagawa nito? Verse 20 says, and surely I am with you always. Everybody say, always. To the very end of the age. Ano pa mapapansin ninyo rito? Ang pangako ng Diyos na gagamitin niya ang lahat ng bagay sa buhay sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at gumagawa ng layunin niya. Sa madaling salita, maaasahan mo na all things work together for good if you love God and you're doing the Great Commission. Again, maaasahan mo na all things work together for good if you're loving God and you're doing the Great Commission. And what is the Great Commission? Win souls,
make disciples. Kaya malakas ang loob ng mga nagla-life group. Nagtataka yung iba, Pastor, ano ho mangyayari sa tindahan ni na Brother Ray at Sis Gina? Kung sila'y laging pawala-wala at sila'y napunta sa life group? Ay di tanungin ninyo sila, natanong ko, ano ho nangyayari? Lalo hong nalaki ang aming binta. Bakit? Kasi ang lahat ay ginagamit ng Panginoon sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at ginagawa ang Kanyang layunin. Are you there? Oh. I heard the story of a couple. Wala pa silang work ngayon. They're doing their best and they're doing their part. Pero, ito ang napansin ko. Hindi sila pinagkukulang ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon ang lahat sa ikabubuti nila. Bakit? They're loving God and they're doing the layunin ng Panginoon. Sila'y nagla-life group, sila'y nagwi-win ng marami para kay Jesus. Are you there? Sabi nung isa, abay, ano mangyayari diyan sa estudyanteng iyan? Lumife group na ng lumife group. Paano ang pag-aaral niyan? Aba, I heard the story of isang youth natin na nagla-life group. Lasa ko na may ayos na rin nga eh. Pumasa na rin nga. Papasok na daw uli sa sunod eh. Napasukan. Oh. Ay ba't nagkagayon, Pastor? Eh, hindi naman ho yata yan tuong nagpakaigi sa school. Ba, malay mo naman. Pero ito ang kita ko. Nagpakaigi siya sa pagmamahal niya kay Lord at nagpakaigi siya sa paggawa ng layunin ng Panginoon. At ano ang pangako ng Diyos sa nagpapakaigi sa pag-ibig sa Kanya at nagpapakaigi sa paggawa ng layunin niya? At gagamitin ko yan, lahat yan, mabuti, masama, gagamitin ko lahat yan sa ikabubuti ng mga umiibig sa akin at gumagawa ng aking layunin. Are you there? Balikan natin na rin verse na rin. Sabi riyan, and surely I am with you always to the very end of the age. Ako po'y nag-search. Sabi ko, surely, surely. Narinig ko na rin yung surely yan eh. Saan ko ka narinig yung surely yan? Hindi surely ha, surely. Saan ko ka narinig yung surely yan? Hanggang naalaala ko, dito ko narinig yan. Sa Psalm 23:6. At ang sabi po riyan, surely, your goodness and love will follow me all the days of my life. Ano ang pangako ng Panginoon to those who do the Great Commission? Surely, I am with you always. Sasamahan ko kayong lagi. At hindi lamang pala pagsama, basta-bastang pagsama yon. Kasi, ngayon makikita natin sa Psalm 23:6 na ang pagsama ng Panginoon, ang daladala ay ang kabutihan niya at pag-ibig niya. Kaya kapag sinasamahan ng Panginoon, ang nararanasan ng taong sinasamahan ng Panginoon ay ano? Hinahabol siya ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At sino ang pinangakuan ng Panginoon ng kanyang pagsama hanggang sa kahuli-hulihang panahon? Those who win souls and make disciples. Church, ito na po ang panahon na talagang tinatawag ng Diyos ang kanyang simbahan. Hindi upang manatiling nasa loob lang ng simbahan, kundi humayo. Sapagkat hinug na ang anihin. Ang kulang na lamang ay mag-aanay. Hinug na ang anihin. Maging kabahagi ka nito. Tinanong ang Panginoong Jesus ng isang lalaki na nagsasabi, Panginoon, anong pinakadakilang utos? Ang sinagot ng Panginoong Jesus, Matthew 22:37-39, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And this is the first and greatest commandment. So, ibigin ng Panginoon. The second most important is similar. Love your neighbor as much as you love yourself. Mahalin ang iyong kapwa. At saan mo ba pinakamatinding naiiparamdam ang pag-ibig sa kapwa? Sa life group. Sa life group. Sabi ng Panginoong Jesus, anong kaibahan ng pag-ibig mo sa iba kung ang kaya mo lang mahalin ay yung kaibig-ibig at yung umiibig din sa iya? Eh sa life group, sino kang minamahal mo? Kano-ano mo gayaan? Kano-ano mo gayaan? Di mo naman kamag-anak yan. Dati nga'y kababag-anak pa, hindi nga kamag-anak, kababag-anak.
Sino gaya nila life group mo ni? Yung kamag-anak ko naman daw si Brother Ray. Gaano kalayaw? Hindi ko alam kung gaano kalayaw. Basta ilaga. You see? The two greatest commandment is to love God and to love your neighbor as you love yourself. No wonder ito na pala talaga ang ipinagagawa sa atin ng Diyos noon pa. So that we will experience that all things work together for our good. Hindi ko nalain si Maria at lalong hahaba. Alam niyo, sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, sa kahuli-hulihan, sabi ni Solomon, in conclusion, kung babasahin niyo po ang Ecclesiastes, yung huling chapter, if I'm not mistaken, chapter 12, sabi ni Solomon, in conclusion, ito lamang talaga ang dapat gawin ng tao. Honor God. Ano yung honor God? It includes loving God. You cannot honor God if you're not loving Him. At ano pa? Do His decrees. Gawin ang kalooban niya. At ano ang last standing order ni Jesus sa atin bago siya umakyat sa langit? Win souls. Make disciples. So that's the conclusion of life ng tao according to King Solomon. To love God and to do His layunin. To do His layunin. Ayaw ng Diyos ng may mapapahamak. Ayaw ng Diyos ng may mapapahamak. Hayaan mong isa ka sa gamitin ng Panginoon upang yung supposed to be mapapahamak, maligtas at makakilala sa Kanya. Pastor, if I will love God with all, and I will do His layunin, paano po ako makakasigurado o makakatiyak na magiging mabuti po ang ending? I will end up with this verse, kung ikaw ay magpipiho. Kung gusto mo'y nakakatiyak, nakakasigurado. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong nakikinig sa mga, o huwag kayong magkukonsulta sa manghuhula eh. Mahirap yung hula. Kung ang nakalagay sa pinto, magpipiho. Doon kayo pumunta. Tapos ganito ang style, din nakalagay halimbawa, magpipiho. Pumunta ka, sasabihin mo, tao po! Pag tinanong ka, sino yan? Ay, hindi niya alam. Kinabukasan mo pa kaya ang malaman? O, di umalis ka na. Joke lang po, kayo masyado seryoso eh. Pero patapos na tayo. Hindi mo maaalis, may mga taong gusto siya'y makatiyak. Sige, garin eh. Si Paul, sabi ni Paul, ay ito. Philippians chapter 1, verse 6. Natitiyak ko. Ano sabi? Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa English po, I am fully convinced. Sa ibang version, ang sabi niya, I am fully persuaded. Paniwalang paniwala ako, sure na sure ako, natitiyak ko na ano? Na yang mabuti. Everybody say, mabuti. Yang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin, kukumpletuhin, tatapusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Magagawa ng Panginoon na gamitin ang lahat ng nangyayari sa atin sa ikabubuti natin. Ang gusto lang ng Panginoon, kung meron kang pag-iigihin sa buhay, ay huwag mong pag-igihin ang buhay mo'y mapabuti. Pwede mo naman pwede mong gawin ang part mo, maghanap buhay ka, mag-aral ka, magtrabaho ka, whatsoever, yung part mo. Pero wag mo ibuhos ang buhay mo dyan. You are not called to do that. Diyos ang nagpapabuti ng buhay natin, amen ba? Amen. Diyos ang nagpapabuti ng buhay natin, amen ba? Amen. Pabubutihin ng Diyos ang buhay mo. Pag-igihin mong mahalin siya at gawin ang layunin niya. And all things work together for good. All things work together for good. Nakakatiyak? Nakakatiyak. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Sino po ang pinagpala ng salita ng Diyos ngayong araw na ito? Sino ang naniniwala na lahat ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti mo? Hindi ako mananawang ulit-ulitin. Love God and do His will. Love God and do what He wants us to do. Makakatiyak ka na all things work together for good.
Thank you, Lord. May I invite everyone to stand up? At habang nakatayo po tayo, pwede bang sabihin natin na nanggagaling sa ating mga puso, Lord, sige, sabihin mo, Lord, salamat po. Kasi napakabuti nyo sa amin. Again, with all your heart, sabihin mo, Lord, salamat po. Kasi napakabuti mo sa amin. Can we sing that song? Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Come on. Ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapal. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Come on. Worship the Lord, Lord God. Aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha. Ang iyong Nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti. napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y kapal. Come on, sabihin mo kay Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Aming Diyos Ama. ang iyong Nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y Lord, thank you so much dahil napakabuti mong Diyos at hindi kayang pigilan ng mga pangit o masamang pangyayari sa buhay namin ang kabutihan mo. Maaaring may mga panahon na tila pinadidilim ng mga pangit, masamang pangyayari sa buhay namin ang aming paligid. Wala kaming makitang pag-asa. Hindi kami makapiga ng kagalakan. Na para bang ang aming buhay at paligid ay naliligiran ng kadiliman. Pero sa tuwing ipinapaalala mo sa amin ang iyong kabutihan, ang liwanag ng kabutihan mo ay hindi kayang ikuble, hindi kayang itago ng dilim ng problema, ng dilim ng sitwasyong di maganda. Lilitaw at lilitaw ang kabutihan mo, Panginoon.
Kaya Ama, salamat for always reminding us, nagagalak kang gawan kami ng mabuti simply because you are a good, good God. Ika'y Diyos na mabuti at sa bawat kilos mo, hindi po pwedeng hindi lilitaw, hindi lalabas, hindi mararanasan ang kabutihan mo. And now that we heard your promise, na kahit sa mga hindi magandang pangyayari, kaya mo pa rin yung gamitin sa ikabubuti naming mga umiibig sa iyo at gumagawa ng layunin mo. Oh Lord, we pray, give us that confidence to approach the throne of your grace. Laging may kumpiyansang lumapit sa iyo, knowing na ika'y Diyos na mabuti. At salamat, Panginoon, dahil nakatitiyak kami na ang mabuting bagay na ginagawa mo sa amin, sinimulan mo sa aming mga buhay, hahayaan mong makarating sa kakumpletuhan nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give us the grace na patuloy na magpakaiging mahalin ka at gawin ang layunin mo. I am declaring in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos, na ang pinag-iigi ay hindi lamang pabutihin ang buhay. Ang pinag-iigi ay ang ibigin ka, O Diyos, at ang gawin ang layunin mo. At natitiyak namin na ang lahat ay gagamitin mo sa ikabubuti namin. Kaming umiibig sa iyo at ginagawa ang layunin mo. Thank you, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise. Sige nga po, palakpakan po natin si Lord. Tayo, napakabuti nga po ni Lord. Sabi nga po, ay sino po yung excited na sa mga bagay na inihanda ni Lord, na ipinirepray ni Lord para po sa atin. Amen. Sabi nga po niya sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store. Napakabuti po ng Lord. Sabi nga po, it's giving time. Wag po nating isipin na sa ating pong magbibigay tayo po ay nakukulangan. Kasi po, pag po si Lord po yung tinest natin, si Lord po, hindi po natin, sabihin na natin na hindi po natin siya malalamangan sa pagbibigay. Sabi nga po, nandito po tayo kasi siya po yung unang nagmahal sa atin. Siya po yung unang nagbigay. Kaya po, ibinigay niya po yung kanyang bugtong na anak para po tayo maligtas. Isa pong great privilege na tayo po yung nandito na nakilala natin si Lord. Na sabi nga po, sa pagbibigay po natin, isa din po itong way para mag-glorify natin si Lord. Yung pong ating blue envelope para po sa tithes, yung pong ating white envelope para po sa offering, at yun pong ating green envelope para po sa mga gusto pong magkaroob ng kanilang mga first fruit offering. Sa ating pong mga online viewers na gusto pong mag-participate sa ganitong gawain, pwede po kayong mag-message sa ating page at bibigyan po nila, may mag-i-instruct po sa inyo doon kung paano po kayo makakapag-participate sa ganitong gawain. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa privilege, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin. Para, Lord, patuloy ka naming mag-glorify through our tithes and offering. Thank you, Lord God, kasi po, Lord, patuloy na ang iniisip mo ay para sa ikabubuti at ang lahat ng inihahanda mo ay mabubuting bagay para sa mga tao na sumusunod sa iyo. Lord, sa inyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang aming mga finances. Ikaw lang po, Panginoon, yung mag-glorify through our lives. At Lord, hayaan mo nga po, Panginoon, na sa mga blessings, Lord God, ito ay hindi lamang po namin para sa amin, kundi Lord, magiging blessed to be a blessing po ang bawat isa. Sa inyo po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito.
bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, bless niyo po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita mo sa cross. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko pong tumayo at sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Panginoon. Kayo po ang aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Tayo po munang umupo sandali para po sa ating mga announcement. Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. At ang lahat ng excited kasi araw-araw gumagawa si Lord ng para sa ikabubuti natin. Kasi iniibig natin siya, amen, at lumalakad tayo sa kanyang kalooban. Hallelujah! Sabay-sabay! Sabay-sabay nagaganap sa indah ng papuring ito. Sabay-sabay nagaganap sa sayaw at papuri sa'yo. Isa't pa, sabay-sabay! Sabay-sabay nagaganap sa indah ng papuring ito. Sabay-sabay nagaganap sa sayaw at papuri sa'yo. Kamang-hamanghang pag-ibig ang pastain sa amin lumabas. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamang-hamanghang pag-ibig
po yumukot pumikit at tayo po mag-pray. Yes, Lord God, our Father in heaven, in the name of Jesus, dear Holy Spirit, Lord, thank you po, Lord God, sa araw na ito, sa desire, sa opportunity na makattend ng worship service, upang ikaw po aming mapapurihan, maluwalhati sa aming mga buhay. Lord, thank you po, Lord God, sa katulong binabaan niyo po sa amin today. Thank you po, Lord God, for reminding us na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, ito po may pangit, sa lahat po ng problema, Lord, ay hindi mapipigilan ang liwanag ng kabutihan mo, ang liwanag ng pag-ibig mo. Lord God, kaya po kami ay patuloy at lalong magpapaka-inlove sa iyo at gagawin ang layunin mo ang win souls at making disciples, Lord God. Lord, dahil this year, 2026, Lord God, a year of more for God. Lord, we pray and declare na ang katuroan binawa niyo po sa amin today, ito hindi lang po matanim sa aming mga puso, bagkus ito po ay aming i-share sa aming mga loved ones at sa nais mo pong ma-sharean, Lord God. Lord, patuloy mo po kaming gamitin para sa layunin mo, Lord God. Lord, bless niyo po ang naghayag ng iyong salita na si Rev Rap, Lord God. Patuloy mo po siyang gamitin para sa ikunlad at kalalago ng bawat isa sa amin. Lord, we pray and declare na i-bless niyo po siya, siya at ang kanyang buong sambayanan, Lord God, abundantly. Bigyan mo po siya ng maraming time at knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo upang mapag-aralan ng iyong mga salita, Lord God. Lord, lalabas po kami sa templong ito na dala-dala ang pag-ibig at ang layunin mo ang mag-win souls sa disciple, Lord God, at babalik kami sa susunod pang mga araw sa lugar na ito ng dala-dala na ma-excited at kagalakan sa aming mga puso. Lord, at sa aming pong pag-uwi, i-bless niyo po ang aming mga sakyang gagamitin. Pakiingatan niyo po ang bawat isa na makauwi ng safe and sound. Lord, sa ilang po ang pinakamataas na papuri, pangalan at pagsamba. In Jesus we pray, Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na makakaranas na ang lahat ng bagay ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti nating mga umiibig sa Kanya at ginagawa ang Kanyang layunin, lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.